balance ng umutang ng lahat ng may utang sa iyo, tapos yung ilan yung na-release mo na capital. So makikita mo din dito yan sa ibaba. Then after that, back to dashboard. Kapag tapos na tayo doon, sige, lagyan lang pala natin ng data, ibalik natin ng data para makita, may papakita ko mamaya. Sige nga. Pedro Diaz 1,000 January 1 2026 interest. Alright. So, linagyan ko lang dito muli ng data dahil meron pa kasi meron pa akong gustong ipakita mamaya. Back to dashboard tayo. So, ngayon, tapos na tayo sa paglilista or sa paglilist down ng mga borrowers. Pumunta naman tayo sa paglalag ng ating interest. So, dito natin yung makikita sa interest lag. For example, yung mga umutang sa'yo nung January 1, tapos kukolektahin mo na yung tubo or interest sa January 30, ilagay mo lang dito. January, tapos 30, kung anong petsa ka nangolekta ng interest. For example, January 30 ka nangolekta. 2026. Tapos, lahat ng nakolekta mong interest, kailangan mo lang i-add at ilagay mo dito. For example, yung nakolektang interest mo for the month of January is 500 pesos. Then dito po, automatically makikita mo yung total interest earnings. And then dito mayroong mga liliwanag na mga cells kung saan pwede ka muli maglagay ng bagong entry. So, makikita din natin to mamaya sa dashboard. Back to dashboard. Then, let's proceed to the next. The calculator. For example, is gusto niyang magpa-compute or nagtatanong siya kung ilan ang tubo. You have your calculator here inside of the system. So, dito ilagay mo lang yung, halimbawa, nagtatanong siya kung magkano yung tutubuin niya. Kapag nag-utang siya ng 5,000 pesos, lagay mo lang 5,000 pesos. Tapos yung napagkasunduang interest, for example, 5%. Then, for example, for 1 month lang, gusto niya lang makita yung tubo for 1 month. Just put 1. Then, dito sa ibaba, makikita mo na monthly interest amount to 50 pesos. Total interest for the entire term, kasi for a month lang, 250 pa rin. So, let's check kapag binago natin dito. For example, is for 3 months gusto nyo bayaran. So, dito makikita mo na monthly interest, 250 pesos. Total interest for the entire term, 750. Total amount to be paid is 5,750. Monthly amortization principal plus interest, ito yung kailangan niyang bayaran. Kung i-divide yung 5,750 into 3 months, 1,916.67 centavos. Then, daily interest, 8.33 pesos. Then, weekly interest, 57.54 or projected profit. Dito mo makita kung ilan yung magiging profit mo. Same lang din yan dito sa total interest for entire term. So, that's how our calculator works. So, dito mapapadali ang pagtingin mo ng possible tubo, interest na need nilang bayaran in case there is someone na gustong magtanong or mag-inquire sa pautang mo. Now, let's go back to dashboard. Then, of course, hindi mawawala ang pagbibigay ng receipt. Kailangan to, napaka-importante. Meron din tayo dito sa print receipt. Halimbawa, si Juan ay nagbayad ng kanyang utang. For example, yung date of payment is January 30. Nagbayad siya ng January 30. Type na lang natin. 2026. Tapos, Pedro Diaz. Address, Barangay Maalat.
amount paid. For example, yung binayaran niya is 1,050. So, just input data need, just input lang yung mga data hinihingi. Then of course may makikita ka ditong print button. Once na pinindot mo to, automatically magpiprint po. So long or as long as na yung laptop mo ay connected sa printer, magpiprint po ng receipt 2 copies. So, hindi po ganito yung makikita sa receipt. Syempre, naka-template din doon. At meron doong mga pipirmahan para pagpapatunay na talaga itong receipt na to ay legit at mula sa iyo. So, ganun lang kadali mag-print ng receipt. Then, let's go back to dashboard. So, after, yun lang. Ganun lang po kadali, kasimple. Pinasimple ko lang yung template so kung paano ito gagamitin para lahat, kung hindi ka man techie, baguhan ka lang sa Excel, you can use it, hindi mo na kailangan magtanong, hindi ka mawawala. Ngayon, pakita ko na ito ngayon sa inyo. So dito sa harap or in the middle part, meron ng mga nabuong graph, tama? Kanina wala to yung iba, wala to kanina. So dahil meron na tayong nalagay na data, nagkaroon na dito ng mga graph. So, in the first box, number of borrower, makikita natin dito, 1. Meron na tayong isang customer or client. Sa inventory, makikita din natin dito yung initial capital mo, 10,000 pesos. Yung total added, 5,000. Yung total withdraw, wala pa dahil hindi tayo naglagay or nag-transact ng withdrawal. Then, capital grand total is 15,000. So total interest, wala. Dahil hindi tayo naglagay. Sige, maglagay tayo para makita natin. Dito tayo maglalagay sa interest log. Sa interest log, hindi yata, parang lumiit ito. Meron numerong maliit. So, kailangan palang palakihin. Ayusin ko na lang mamaya. Siyempre, dito sa third box is the available lending fund. So, yung capital mo kanina ay 15,000 pesos in total. Dahil meron kang pautang na ilan ba yung pinautang? So dito, for available lending funds, parang may mali. Alright, ayusin ko na lang to. Dapat 14,000 pesos lang makikita dito. So dito naman, makikita mo yung capital utilization rate. So 100%. So 100%, 6.67% ng total capital mo yung nagamit. Then dito sa total money lent, yung capital na napautang mo is 1,000. Total outstanding balance, 1,000 rin dahil hindi pa nabawasan. Then sa total interest earnings, dito pala makikita. Nagkamali ako, dito pala makikita. Sa total interest earnings, di ba naglagay tayo dito sa interest log ng 500 o total interest earnings 500. Dito pala makikita total interest earnings 500 pesos. So total ano kaya to, no? Nalimutan ko kung anong data dito. Total interest din nakalagay eh. So dito naman sa next is the capital plus interest total. Ngayon dito mo makikita yung total amount ng pera mo. Capital plus yung naliko mong interest sa iyong negosyo. For example, sa ginawa natin kanina, 15,000 pesos yung total capital mo plus meron ka nang nakolektang 500 pesos. Makikita mo ngayon, yung total dito is 15,500 pesos. Next, last but not the least, yung monthly interest projection. So dito, makikita mo yung possible na profit or pwede mong makolekta bawat buwan. So, dito is yung monthly interest projection natin is 50 pesos. Dahil yung total money lent pa lang natin is
1,000. 5% of 1,000 is 50 pesos. For example, is malaki na dito. For example, yung total money lent mo ay 100,000 na. Then, of course, here, magbabago ang data. It will become 5,000 pesos if yung pautang mo, yung tubo ay 5%. Nakadepende naman yan sa iyo, kung anong napagkasunduan nyo. So that's how this system works. Very simple, very friendly, user-friendly, very clear. Wala na masyadong pakulo, arte. So in just one glance sa dashboard, makikita mo na lahat ng kailangan mong makita. So lahat na. So hindi mo na kailangan magbilang ng pera manually. As long as ini-input mo dito yung data, walang problema, walang sakit sa ulo, wala kang makakaligtaan dahil nandito na lahat. Ngayon, tanong, gumagana ba ito offline? Yes, ito po ay ginawa kong offline. Offline po, kahit walang internet, pwede mo itong mapagana sa laptop, sa tablet, pwede din sa tablet, sa cellphone, pwede din kaso maliit yung screen sa cellphone, pero pwede din naman. At sa cellphone naman or sa tablet naman, okay din gamitin dahil malapad yung screen ng tablet. Kaya ito ay best for you. Kasi kahit saan, pwede mong i-check yung system mo. Dala-dala mo lang sa cellphone o sa tablet mo kahit saan, kahit walang internet, no need na. So if you like it, you can message me sa aking Facebook. Then I will reply immediately. And if you have concern to ask about this one, just feel free to message me directly. And kung meron kang gustong ipagawang system sa Excel or using spreadsheet or whatsoever, you can message me also in my Facebook account. And one more thing, I'm also developing other system. Yung next na i-upload ko is tungkol naman sa 6 jars. Sa 6 jars? That's one way of budgeting our money for us to be efficient, goal-oriented. 6 jars. Abangan nyo po. It's also automated. Lahat po ng ginagawa ko dito ay automated, making our life easier and lighter. God bless and good day.